praise and worship, ayoko po na kasi kahit konti lang yung laman ng wallet natin, kahit ang daming problema, ayoko na kasi always nakangiti. Kasi yan ang key para maging happy. Amen. Amen. Sino ang may masayang puso? Sabihin ng hallelujah! Hallelujah! Sino ang masaya? Sabihin ng praise the Lord! Praise the Lord! Sino naniniwalang may gagawin ng Diyos? Sabihin ng ano? Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Kaya nakadiscern. Amen! Hallelujah! Kaya naman ang awiting ito, maniniwala ka na sa bawat pagbigkas at pagkanta mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen! 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 Atin pong iparakpak ang ating mga kamay bilang papupuri sa ating Diyos na buhay, magpakailanman sa ating mga puso. Amen! Gawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo, buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso at siya'y papulingan, at siya'y isambahin, at siya'y gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Ano gagawin mo? Awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Minsan ba may gagawin? May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo, ang buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo, ang buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso at siya'y papulingan, at siya'y isambahin, at siya'y may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos. Ating awitan at papulingan, ipagdiwang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Woo! Hallelujah! Praise God! Ano ba ang gagawin ng Diyos sa buhay mo? Yun ang tanong. Ano ba ang gagawin niya? Correct. Binabago niya tayo araw-araw. Yan ang isa ginagawa ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. Ano ba ang pagbabago mo ngayon at kahapon? Kung kahapon hindi ka nakalipstick, ngayon nakalipstick ka. Ano ba ang pagbabago noon at ngayon? Kung noon at believer ka, ngayon believer ka. Kung noon, nakaharap ka sa kamatayan, ngayon nakaharap ka sa kabuhayan ng Diyos. Amen? Kasi pinago ka na.
hindi maiwasan ang pagpawisan. Amen. Pero, kalakip po niyan ay kasiyahan. Praise God. Kasi kahit na ang panahon ay mainit, mas lalong ininit ka sa presensya ng Diyos. Praise God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto.
Diyos. Napakadakila, Diyos na kamangha-mangha sa lahat ng kanyang gawa. Inigay ang lahat upang ang kalayaan at kabutihan ng aming buhay ay mananatili at patungo sa iyong mga plano. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Salamat sa patuloy na pagpapalakas sa bawat isa. Sapagkat ang katapatan mo ay mananatili magpakailanman.
God of righteousness. He is God of truth. He is God of freedom. He is God of answer all your desires. He is God, the King of kings and the Lord of lords. Because He is the great God, you deserve to receive the power and the answer of your heart desire. You need is to bend humility into your life. Because God is great. Dakila ang Diyos magpakailanman na hindi magmamaling, kailanman hindi nagbabago sa iyong buhay. Manghihina ka man, ngunit ang Diyos magpapalakas sa iyo. Walang kasagutan. Di mo mahanap kung saan, kung kailan, at kung saan. If you are humility and obedience to the Lord, mararanasan mo at makikita mo ang kasagutan ng lahat. Tunay na ang Diyos natin ay pag-ibig. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig na mananatili sa bawat isa. Bakit ka narito? Sapagkat pinupuri mo ang Diyos na dakila. Dakila na siyang magbibigay sa iyo ng kalakasan sa oras ng kadipinan at kahinaan. Bakit ka narito? Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa akin o sa kanila. Narito ka upang ikaw ay magpa-check up. Narito ka upang magpalakas sa kanya sapagkat ikaw ay nanghihina. Kailangan mo ng gamot sa puso. Kailangan mo ng gamot ng isipan. Kapayapaan, mananatili. Ang kasiyahan. Bakit ka narito? Bakit ka narito? Sabi ng Diyos, ano ang rason? Ano ang rason, kapatid? Inaawin mo kadakilan ng kanyang pangalan. Nakikita niya at nababasa niya kung ano ang nasa puso't isipan mo. Salamat sa iyo sa buhay mo na patuloy na naglilingkod sa dakilang Diyos na buhay. Sa pag-awit mong ito, maniniwala ka ba na sa paglabas mong ito, sa simbahang ito, kung gaano kabigat ang nararanasan mo, nararamdaman mo, problema, sakit, lalabas ka na ikaw ay magaling na. Sa pagbigkas mo, sa salitang dakila ka, dakila ka. Kadakilaan pa lang ng Diyos na pagsasabi mo, nasisiyahan na siya, sasabihin niya yan, Lord, anak, eto na ang sagot. Kabigatan mo, akin na. Kabigatan mo, akin na. Problema mo, akin na. Nararamdaman mong sakit, akin na. Kasi nakila ka, nakila ka, nakila, binibigkas mo sa iyong salita.
those that are heavy laden, na yung nararamdaman ngayon, gusto niya ng kapahingaan. Mapapahingaan, bibigay ng Diyos ang kapahingaan sa iyo ngayon. Ayaw niya na matapos ang serbisyong ito, nadala mo pa rin ang kabigatan. There is a three person inside this church that you need to come forward right now. Mararamdaman mo yan, kapatid ko. Mararamdaman mo kung ikaw binabanggit. Two person, come forward. Huwag mong tigilan, kapatid ko. Ang Diyos kanina ka niyayakap sa kinatayuan mo. Niyayakap ka niya. His love is whispering to you. I count 1, 2, 3. Pumunta ka dito sa harapan, kapatid. Ito ang pagkakataon in a sentence that you gave the humility and obedience. Ipapakita ng Diyos ang kadakilaan niya sa buhay mo. By the count of 1, 2, 3, lumapit ka. 1. One thing that God asked you itaayat iti Diyos mariig ng kalikaw sa if you are lost something, if you are hopeless, ayaw mong buksan, malapit na sa sabog. Sabi ng Diyos, hindi mo kaya, anak. Mabigat sa loob. Hindi mo kayang mag-isa. Ako ang Diyos ng kadakilaan. Sa akin ang lahat ng kasagutan.
Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hahawakan kita sa lahat ng iyong mga lakad. Pagyapak ng iyong mga paa ay kasama mo ako sa iyong mga plano at lakad. And the power of God
instruction and process. Oh, enough time. Perfect family, the desire of your heart. One spirit, one love, unity is enough for you. Do all the instruction and it's you that you receive the answer. Right now, hallelujah, Jesus. There is a fruit. Patuloy na nagliliwanag na sa buhay niya kailanman hindi ito mamamatay. Sapagkat ang Diyos kailanman dakila at tapat.
Because Jesus loves you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Just reconnect your relationship to God. Because God called you. May responsibilidad ka na kailangan mong harapin. Reconnect and don't never turn back. This is the time to give, fully surrender your life. Because Jesus convict you right now. Just trust Him, and God will do all the things. For the last time,
lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Maraming salamat po sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Nandoon na sino yung nag-enjoy kanina. Amen. Amen. Praise God. Ito oras tayo kakabsa. 11:40 kaya adapin 15 minutes kabsa. Amen. So magdungag tayo at tuturugan. Amen. Amen. Praise the Lord. Topic tayo tinatawag sa pagkakabsa kanana, be firm in your fight. Amen. Tibayan mo ang iyong laban. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Tibayan mo ang iyong laban. Tibayan mo ang iyong laban. Amen. Sino na dito yung sumusuko na sa kanyang laban? Wala. Praise God. Dahil tayo po ay pinalakas ng ating Panginoon. Tayo po ay nandoon na kasama natin ang Diyos. Kaya alam ko ng bawat isa ay pinatibay na ng Diyos. Amen. Ang ating buhay, mga kapatid, ay binubuo po yan ng mga seasons. Seasons of challenges. Today, ang dami mong pera. Bukas, may matatanggap kang disconnection. Ngayon, ang konti natin. Nakaraang linggo, ang dami natin. Ngayon, ang dami mong problema. Bukas, ang saya-saya mo. Ganun po yung buhay po natin. May mga seasons of challenges po tayo. Kagaya ng testimony kanina ni Sister Len. Nandoon na sabi niya, napakadaming challenges sa ating buhay. Sabi niya, bilang isang ama at ina na nandoon na talagang dapat na maging matibay ako sa ating laban. Amen. Kaya mayroong isang nanay na nagpa-advise sa akin, sabi niya, Pastora, sabi niya, ayaw ko nang mag-church, sabi niya, ayaw ko nang magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil nandoon na hindi ko na nakakaya yung mga challenges ko sa buhay. Down na ako, sabi niya. Then sabi ko, magpatuloy ka sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon dahil yan yung magpapalaya sa iyo kung kasama mo ang Diyos, kakayanin mo ang lahat ng mga challenges sa buhay mo. Amen. Basahin po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 11. 1 Timothy chapter 6 verse 11. Sabi niya po dyan, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kamauka-amuan. Verse 12. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo.
You train like a champion, mga kapatid. You fight like a champion and finish like a champion. Ikaw ay nagsanay bilang isang kampiyon. Ikaw ay makikipagbaka bilang isang kampiyon at tatapusin mo ang laban na yan na bilang isang kampiyon. Amen. Kaya po ba natin yan? Amen. Meron po tayong tatlong key points po dito. Number 1, there is a fight and you are in a fight. May laban at nasa laban ka. Bilang isang mandirigma ng ating Panginoon o bilang isang anak ng Diyos, tayo po ay may laban at nasa laban po tayo. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, kapatid, may laban at nasa laban ka. Amen. Now, when we realize, mga kapatid, na tayo ay nasa laban, huwag po tayong pa-relax-relax. Amen. Huwag po tayong patulog-tulog. Huwag po tayong pa-lukewarm-lukewarm. Huwag po tayong pa-backslide-backslide. Amen. Ang nais ng ating Panginoon, kung tayo alam natin na may laban, nandoon na magiging matibay po tayo. Basahin natin ang 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito po ang nais ng ating Panginoon na dapat po natin gawin para po tayo ay may laban dahil nasa laban po tayo. Praise God. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Amen. Kung alam mo na may laban, hindi mo magiging kaibigan ng kasalanan. Sino dito ang kaibigan niyang kasalanan? Wala. Amen. Dahil ayaw natin yan. Kaya ang gagawin po natin, be sober, sabi niya, be vigilant. Anong sabi niya? Maging handa kayo. Ano yung maging handa? Dapat alerto po tayo. Dapat gising tayo. Dapat nandoon na mapagbantay tayo lagi. Dahil ang ating kaaway, ang dyablo, ay parang leon na umaatungal sa ating tabi. Tinitignan ka ng dyablo kung ikaw ay natatakot. Tinitignan ka ng dyablo kung ang pananampalataya mo ay nanihina. Mabilis lang ang dyablo, dadakmain ka niya kaagad. Amen. Kahit ang gawin po natin, resist him. Steadfast in faith. Amen. Nandoon na ang nais ng ating Panginoon ay alerto po tayo lagi. Wag taghaya po ng isang boksingero. Di ba po ang boksingero ay lagi po yan nag-training, lagi po yan naghahanda, pinaghahanda niya ang kanyang laban dahil ayaw niya na mapatumba siya ng kanyang kalaban. Ganon din po tayo. Dapat isuot po natin ang armor of God. Amen. Ano yung armor of God na yun? Yun po ay ang salita ng ating Panginoon. Basahin natin sa Ephesians chapter 6 verse 11. Mabilis lang po ito, huwag kayong mag-alala. Ephesians chapter 6 verse 11, basahin po natin. Isuot ninyo ang kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Ayan po, isuot po natin ang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ang mga pakana ng dyablo. Meron po kasi yung mga trickery po ng dyablo, yung mga tricks po niya para makuha niya po tayo. Nandoon yung mga tricks niya na mga kasinungalingan, mga deception niya. Doon po niya tayo itutumba. Kaya alam na alam ni Satan na may laban ka. Alam na alam ni Satan na may laban ka. Kaya si Satan nandoon na minaster din niya ang kanyang purpose. Ano yung purpose ni Satan na minaster niya? Anong sabi niya sa John chapter 10 verse 10? To steal, to kill, and destroy. Yan ang minaster ni Satan para tayo po ay matumba niya. Amen. To steal. Ang magnanakaw madalas mga kapatid ay naghahanap yan ng opening. Naghahanap yan ng bukas na pintuan upang siya ay makapasok. Minsan ang magnanakaw ay wala din siyang agenda. Example,
ang magnanakaw, nakita niya na nakabukas yung bag mo. Nakabukas yung bag mo na nakita niya, nasilipan niya na maraming pera. Kahit hindi niya plano na magnakaw, nanakawin niya yan dahil sa nakapasok siya. Nandoon yung na-attempt siya na magnakaw. Ayan po si Satanas na titignan niya kung ano yung naka-open, ano yung opening na papapasukan niya. As long as may opening, pwede kang makanakawan. Spiritually speaking, mga kapatid, hindi porket may kaaway, magpapatalo na patalo. Nag-aantay si Satan ng opening para patuloy po na paulit-ulit tayong lakawan ang kaaway. Example, sa Old Testament, si Adan and Eve. Si Adan, kinain niya ang bunga ng pinagbabawal ng ating Diyos. Ano ang opening na ginamit ni Satan doon? Tignan po natin. Ano yung opening na ginamit ni Satan doon para makapasok siya? Doubt. Binigyan niya ng pagdududa si Adan. Anong sabi niya? Did God really say? Binigyan niya ng pagdududa si Adan at doon nakapasok si Satan. Si David, ano yung case ni David? Adultery. Ano ang ginamit ni Satan na opening niya para makapasok siya? Idleness, passiveness. Dahil sa araw na yun, wala siyang ginagawa at nandoon yun ang nakita ni Satan at pinakita niya si Bitsaiba na naliligo. At doon si David ay nagkasala siya dahil sa adultery. Amen. Si Cain, ano yung case ni Cain? Murder. Ano yung ginamit ni Satan na opening para makapasok siya? Jealousy. Binigyan siya ng jealousy ni Cain para patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Sino pa? Si Judas. Ano yung case ni Judas? He betrayed Jesus Christ. Dahil ang opening na ginamit ni Satan is greediness. Greed, mga kapatid. Dahil nandoon na makikita po natin na ang kasalanan usually result to an opening. Yan po nagsisimula. Kaya huwag po natin bigyan si Satan ng opening para siya po ay makapasok sa ating buhay. Isa pa, yung last. Yung last pwedeng gamitin ni Satan. Unforgiveness. Pwedeng gamitin ni Satan yan to bring you down. Forgiveness is a hard, mga kapatid, but forgiveness is possible. Napakahirap magpatawad, pero makakaya po natin yan dahil posible po na makaya po natin yan dahil kasama po natin ang Diyos. Ibinigay niya sa atin ang bunga ng Espiritu Santo para makaya po natin na gawin yan. Forgiveness is a decision and not an emotion. You can always decide, mga kapatid, kung gusto mong gawin ang pagpapakumbaba. Amen. Dahil alam po natin na ang opening ng kaaway yan para lalo po tayong mabulid sa anger, mabulid sa resentment and bitterness. Nais ng Diablo na ayaw mong magpatawad dahil nandoon na ilalagay niya sa puso mo yung galit. Ilalagay niya sa puso mo yung hindi ka mapalaya sa pagpapatawad. Amen. Kaya, yan po yung mga opening ng kaaway. Kung ano yung nakikita niya na character mo, dyan siya papasok. Ano pa yung mga opening ng kaaway? Para tayo po ay maitumba niya. Pride, business, materialism, and even gambling. Napakadami yung mga pwedeng pagpasukan ni Satan. So kapatid, there is a fight and you are in a fight. Kaya maging mapagbantay po tayo lagi, maging handa po tayo lagi. Kung alam mo na may laban, dapat lagi kang nakahanda. Amen? Amen. Number 2, it's a good fight. Maganda ang laban. Amen. Maganda po ba ang laban? Amen. Amen. May Mga bata. exciting ba? Amen. Sino panalo na sa laban? Siya. Amen. If you know that
is a good fight. Amen. Kung alam mo na may laban, then there is a reason to fight. Mahirap na tayo po ay inaatake ng diablo. Di po ba? Dahil kung nandyan na naman si diablo, nararamdaman mo naman yung kabigatan mo. Nararamdaman mo naman, nakikita mo na naman yung bundok ng mga problema. Dahil nandyan si diablo na umaatake sa'yo. Mahirap na inaatake ng kaaway because this is a challenging sometimes. Napaka-challenging po na nandoon na inaatake po tayo ng diablo. Kagaya ni Liv, tignan po natin yan. Napakadaming challenging sa kanyang buhay. Pero nandoon yung pakikipagbaka po niya. Na hindi po siya kakayanin ng diablo. Lagi niyang sinasabi, I can do all things through Christ. Saan mahahanap yun? Dapat alam po natin yan. Philippians 4:13. Sabihin natin sabay-sabay, I can do all things through Christ. Amen. Strengthens me. Matindi man ang atake ng kaaway, pero matindi naman ang kapangyarihan na ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Kayang-kaya natin yan dahil pinagkatiwalaan tayo ng ating Diyos to conquer the enemy. Basahin natin sa Ephesians chapter 6 verse 10. Amen. 5 minutes na lang. Sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 10, finally be strong in the Lord in His mighty power. Praise God. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Be strong in the Lord in His mighty power. Ang lakas na mayroon tayo para mapagtagumpayan lahat ng mga atake ng kaaway, hindi po yan nakabase sa taas ng pinag-aralan. Hindi po yan nakabase sa ating emosyon. Hindi nakabase sa iyong connection. Kundi nakabase po yan sa lakas ng ating Panginoon in His mighty power. Ang katagumpayan natin sa atake ng kaaway po ay nakadepende po sa lakas na mayroon tayo na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Psalms chapter 1 verse 3. Hindi ka po tinawag para makipaglaban for your own battle. Because the Bible says, the battle is the Lord. Amen. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. Ano man ang ating gawin, tayo ay magtatagumpay. Dahil tayo po ay, dahil kasama po natin ang ating Panginoon, hindi niya po tayo iiwan, hindi niya pababayaan. The battle is the Lord. Amen. We are not pursuing victory. We are not fighting for victory. We are fighting from the position of victory. Amen. Amen. Because Jesus won the battle for each and every one of us. Pinanalo na ng ating Panginoon ang laban natin. Kaya't nandoon na maging tapat lang po tayo sa Kanya. Example po si David. Si David po siya po ay isang bata pa. Maliit pa lamang siya, payat, binatilyo lang. He looks an ordinary person. He is not trained. Hindi po siya na-train. But, when he faced Goliath, noong tapat niya po si Goliath, David was not talking about Goliath. David was not talking about the giant. David was talking to the Goliath. Amen. Halimbawa po, ang ibig ko pong sabihin yung Goliath na yan. Sinabi ko sa'yo, kumusta ka, sister? Ang sagot naman niya, ito po, may sakit pa rin. Once you talk to the sickness, ganito po yung sasabihin po natin. Huwag po natin sabihin nga ito po, may sakit pa rin. Ang sabihin po natin, sickness. Sa araw na ito, ikaw ay masusunog na by the consuming fire of our Lord and by the blood of Jesus Christ. Yan po ang ating sasabihin. Kagaya ng sinabi ni Goliath, kagaya ng sinabi ni David kay Goliath, ano yung sinabi niya? Kahit napakalaki ni Goliath, napakaliit lang ni David, ano yung sinabi ni David na pinanlaban kay Goliath? Today, Goliath, God delivered you into my hands. Napatumba niya si Goliath kahit gaano kalaki. Ganyan din mga kapatid, kahit gaano kalaki ang ating problema, kahit
sinlaki ng bundok na yan, pinakamalaking bundok na yan ang ating problema, mas malaki ang ating Diyos. Amen. Kasi laki ng ating Diyos ang universe. Kaya mga kapatid, gaano man kalaki ang dala-dala mong problema, ayan po ay tinapos na ng ating Panginoon. Na-conquer na yan ng ating Panginoon. Basahin pa natin sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Kaya't maganda po ang laban kung may laban ka. Tama po ba? Amen. Maganda ang laban kung may laban ka. Amen. Amen. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Amen. Maging matapang po tayo lagi at magpakatibay. Huwag po tayong magmukmok sa loob ng kwarto kung tayo po ay may problema. Huwag po tayong magkukulong kung tayo po ay may sakit. Kundi ito po ang gawin natin. Magpakatatag sa ating pananampalataya at maging matapang lagi tayo. Amen. Number 3, don't give up your fight. Huwag mong isuko ang iyong laban. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong isuko ang iyong laban. In other words, be firm in your fight. Praise God. Hallelujah. Ang isang manlalaro, mga kapatid, sabi po niya, you just can beat the person who never give up. Hindi mo matatalo ang isang manlalaro kung ayaw niya itong give up. Ayaw niya itong sumuko. Di po ba? Kung hindi ka susuko, hindi ka matatalo ni Satanas. Kaya kung nakita niya na ikaw ay palaban, nakikita niya na ikaw ay nananatili sa iyong pananampalataya, ikaw ay lalayasan ng diablo. Kasi alam niya na hindi kanya kaya. Pupunta siya sa mga mahihina. Praise God. So ano po yung dapat po natin gawin? How to be firm. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable always, excelling in the word of the Lord, because your labor in the Lord is not in vain. Praise God. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag mahina. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpabagal para sa Kanya. Ito po ang dapat po natin gawin mga kapatid na magpakatatag po tayo. Stand firm. The principle of decidedness. Nandoon na tayo po ay may seryosong pagpapasya na maglingkod sa ating Panginoon. Ikaw mismo ang mag-decide if you want to win or lose the battle. Nandoon na no matter what negative we receive, no matter what negative we deal, no matter what negative we feel, decide to be in the Lord's side. Amen. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Sabihin po natin, I press on to win the prize. Sabihin po natin lagi, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Gagawin ko at susunod ako sa anumang ipag-uutos mo sa akin. I press on to win the prize. Amen. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin, nais kong makamtan. Nagpunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen. Yan po sana lagi po natin sabihin sa ating Panginoon, yes Lord, yes Lord. Ako'y magpapatuloy, ako'y magpapakatatag dahil ako'y tinawag mo. Sabihin natin, I press on to win the prize.
Press on to win the prize. Amen. Let nothing move you, mga kapatid. Let nothing move you. Ito po yung the principle of determination. Na kapag nagdesisyon po tayo, huwag po nating sayangin yung pagpapagal po natin sa ating Panginoong Jesus. Because the victory of Christ is our foundation. But faithfulness, obedience, determination, and discipline are the door we walk through experience our personal breakthrough. Manatili po sa atin yung faithfulness, obedience, and determination para po tayo ay hindi po madaling matumba ng diablo. Amen. So don't give up your fight, mga kapatid. Because we have authority over the enemy. Tandaan po natin ito. Laging may authority po tayo sa kalaban. Gamitin lang po natin yung binigay ng Diyos ng power and authority to conquer the enemy. Psalms chapter 91 verse 13. Sabi niya, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ayan po, kayang-kaya po natin tapak-tapakan ang diablo. At lagi po natin ilagay po sa ating isipan ang 1 John chapter 4 verse 4. 1 John chapter 4 verse 4. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen. Mas malaki po ang nasa atin, the King of Kings and Lord of Lords. Tandaan po natin lagi yan, kung may battle po tayo, lagi po natin sabihin ang 1 John chapter 4 verse 4. Yan po ang sekreto po sa ating pakikipaglaban, na lagi po tayo magpakatatag sa ating laban. Amen. Ano po yung tatlo na key points po natin para po magiging firm po tayo sa ating laban? Ano yung una? There is a fight and you are in a fight. Number 2, it's a good fight. Number 3, Don't give up. don't give up your fight. Amen. Yan po, tandaan po natin mga kapatid na sa ating laban, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin lagi ang Diyos. Amen. Sabi nga sa kanta, dumaan man ako sa ilog, Di ako malunod. di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunog. Amen! Kasama natin ang Diyos! Praise God! Tayo pong lahat ay tumayo.